Hindi ko hiniling na mapa sa akin ang bahay na ito. Pagkatapos ng burol ni Lola, sa akin daw iniwan sa huling habilin ang lahat. Ang lumang bahay na bato sa probinsya, ang mga muebles na amoy antigo at alikabok, at ang katahimikan na bumabalot sa bawat sulok nito. Ako, si Leo, na lumaki sa ingay at gulo ng Maynila, ay biglang naging tagapagmana ng isang nakaraan na hindi ko naman kilala. Ingatan mo ang bahay, Leo, sabi ni Aling Elma, ang matandang katiwala na mas matagal pa yatang naninirahan dito kaysa sa mga anay na kumakain sa mga haligi nito. At ingatan mo ang sarili mo. May mga bagay na hindi dapat binubuhay muli. Ninitian ko lang siya. Isang pilit na ngiti na nagsasabing, "Salamat po sa payo. Pero hindi po ako naniniwala sa mga pamahiin ninyo. Para sa akin, ang bahay na ito ay isang ari-arian na kailangan ayusin at ibenta. Ang mga lumang kwento ay palamuti lang, pampalapot sa alamat ng isang pamilyang matagal nang umalis." Sa unang gabi ko, nilibot ko ang kabahayan. Ang sahig na kahoy ay lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Tila may sariling boses na bumubulong ng mga lihim. Ang mga bintanang gawa sa kapis ay parang mga matang nakapikit, nag-aabang sa pagdating ng dilim. Sa kwarto ni Lola, sa tabi ng kanyang kama, may isang baul na bakal. Hindi ito nakakandado. Sa loob, wala akong nakitang alahas o pera. Isang lumang kwaderno lang ang laman na may sulat kamay na halos hindi ko na mabasa. Sa ulang pahina may nakasulat, "Para sa magmamana ng aking dugo at ng aking sumpa." Tinawanan ko lang ito. Sumpa? Sa panahon ngayon? Isinara ko ang kwaderno at inilapag sa mesa. Masyado ng gabi para sa mga melodrama ng matatanda. Mula sa bintana, kitang-kita ko ang buwan. Bilog na bilog. Tila isang malaking mata na nakatitig sa akin at sa bahay na ito. May narinig akong mahinang alulong ng aso sa di kalayuan. Sunod-sunod, walang tigil. Tila may tinatahulan silang hindi ko nakikita. Isang bagay na gumagapang sa hangin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi ako nakatulog ng maayos, hindi dahil sa mga asong walang tigil sa pagtahol, kundi dahil sa mga tunog sa loob mismo ng bahay. May mga kaluskos sa pader, parang mga kuko ng daga na nagtatakbuhan. May mga lagitik sa bubungan na sinabi ko sa sarili kong baka paniki lang. At may isang tunog na hindi ko maipaliwanag, isang mahinang tunog, parang iyak ng ibon na paulit-ulit kong naririnig mula sa labas. Tik, 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 tik. Kinaumagahan, tinanong ko si Aling Elma tungkol dito habang naghahain siya ng almusal. Yun ba? Sabi niya hindi man lang tumitingin sa akin. Ganyan talaga ang mga lumang bahay, iho. Naninibago lang sa'yo. At yung ibon, tik-tik yun. Karaniwan lang yan dito sa probinsya. Pero parang ang lapit. Parang nasa bintana ko lang. Nagkibit balikat lang siya. Baka guni-guni mo lang. Kulang ka lang siguro sa tulog.
Sinubukan kong maniwala sa kanya. Sinubukan kong isipin na ang lahat ay produkto lang ng pagod at paninibago. Sa mahapon, sinimulan kong linisin ang bahay. Inalis ko ang mga agiw sa kisame, pinunasan ng mga antigong aparador. Habang naglilinis, lalo kong nararamdaman ang bigat ng katahimikan. Hindi ito ordinaryong katahimikan. Ito yung tipo na parang may nagmamasid, nag-aabang. Nang buksan ko ang isa sa mga aparador sa sala, isang amoy ang biglang sumingaw. Amoy ng pinatuyong dahon at bulaklak na may halong amoy ng malansang lupa. Sa loob, may mga nakasabit na kung ano-anong ugat at sanga. May mga maliliit na bote na may lamang maitim na langis. Mga gamit ni Lola. Mga gamit ng isang manggagamot o marahil ay isang mambabarang. Itinapon ko ang lahat ng iyon sa isang sako. Mga basura, sabi ko sa sarili ko. Mga simbolo ng isang paniniwalang dapat ng kalimutan. Ngunit habang ginagawa ko iyon, hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Aling Elma. May mga bagay na hindi dapat binubuhay muli. Ano ang ibig niyang sabihin? Napansin ko ang asin. Sa bawat bintana, sa bawat pintuan, may isang manipis na linya ng magaspang na asin na nakalagay sa may paanan. Noong una, hindi ko ito pinansin. Baka paraan lang ni Aling Elma para hindi pasukan ng mga langgam o ipis ang bahay. Pero habang nagpapatuloy ako sa paglilinis, nagsimula itong maging isang istorbo. Mukhang itong marumi, luma at puno ng pamaiin. Kaya kumuha ko ng walis at basahan. Isa-isa kong inalis ang mga linya ng asin. Mula sa bintana ng sala, sa pintuan sa kusina, hanggang sa mga bintanang kapis sa aking silid. Habang ginagawa ko ito, pakiramdam ko ay gumaan ng hangin sa loob ng bahay. Para akong nagbukas ng mga bintanang kapis matapos ang isang mahabang panahon ng pagkakakulong. Nang makita ni Aling Elma ang ginawa ko, nanlaki ang kanyang mga mata. Nabitawan niya ang hawak niyang plato at nabasag ito sa sahig. "Anong ginawa mo?" Nanginginig ng tanong. "Bakit mo inalis ang asin?" "Nililinis ko lang po, Aling Elma," sagot ko, nagtataka sa kanyang reaksyon. "Ang dumi na po kasing tignan." "Hindi yun dumi, Leo," halos pasigaw niyang sabi. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Isang takot na hindi ko pa nakikita sa kanya. "Proteksyon yun. Proteksyon natin." "Proteksyon saan?" tanong ko. Medyo naiinis na. "Sa mga multo? Sa mga aswang?" "Aling Elma, nasa modernong panahon na po tayo." Hindi siya sumagot. Yumugo lang siya at pinulot ang mga basag na piraso ng plato. Ngunit nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pag-aalala, naging itong awa. Tila tinitignan niya ako bilang isang taong naglalakad patungo sa sarili nitong kapahamakan. Nang gabing iyon, lumakas ang mga kaluskos. Mas naging malinaw ang tunog ng tiktik. At may bago akong narinig. Isang mahinang pagaspas ng pakpak sa labas ng aking bintana. Malaki, mabigat. Tila isang dambuhalang ibon na lumilipad sa gitna ng kadiliman. At kasabay nito, may pakiramdam na nagsimulang gumapang sa loob ko. Gutom. Isang kakaibang gutom na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Hindi ito ordinaryong gutom. Hindi ito ang tipo na kayang pauin ng isang plato ng kanin o isang piraso ng tinapay. Nagsimula ito bilang isang pamilyar na pangangalam ng sikmura, pero habang lumalalim ang gabi, nag-iba ito ng anyo.
naging isang mapilit na pagnanasa, isang uhaw, isang sakit. Bumangon ako mula sa kama at nagpunta sa kusina. Binuksan ko ang frigider pero walang kahit anong nakapukaw sa aking panlasa. Ang pritong isda mula sa hapunan, ang adobo na niluto ni Aling Elma, ang mga prutas sa mesa, lahat sila ay parang walang lasa, walang buhay. Ang hinahanap ko ay iba. Isang bagay na sariwa. Isang bagay na mainit. Nakatayo ako sa gitna ng madilim na kusina, nakikinig sa pintig ng sarili kong puso. Sa labas, tumahimik na ang mga aso. Tumahimik na rin ang tiktik. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na pagaspas ng pakpak na ngayon ay nasa bubong na, tila nag-aabang. Napatingin ako sa aking mga kamay sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Mukha silang payat, maputla, pero pakiramdam ko ay malakas sila. Pakiramdam ko ay kaya nilang bumaklas, dumukot. Napasabunot ako sa aking buhok. Ano ba ang iniisip ko? Nawawala na ba ako sa sarili? Ito ba ang epekto ng pag-iisa sa lumang bahay na ito? O baka may kung anong inihalo si Aling Elma sa pagkain ko? Bumalik ako sa kwarto at sinubukang matulog pero ang gutom ay hindi nawala. Mas lalo pa itong tumindi. At kasabay nito, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ko. Isang alaala mula sa pagkabata. Noong minsang dinalaw namin si Lola dito, naglalaro ako sa bakuran nang bigla niya akong hinila papasok sa bahay. Huwag kang lalabas pagkabilugan ng buwan, sabi niya at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Dahil pagbilog ang buwan, nagugutom sila. Sino ang sila? Hindi ko na naitanong noon, pero ngayong gabi, habang nakahiga ako at nararamdaman ang kakaibang gutom na ito, pakiramdam ko ay malapit ko nang malaman ang sagot. Kinaumagahan, pagod ako na para bang hindi ako natulog kundi nakipagbuno sa kung anong hindi nakikita. Ang gutom ay nawala na, napalitan ng isang mapurol na sakit ng ulo at pagkahilo. Si Aling Elma ay hindi na nagsasalita sa akin. Naghahain siya ng pagkain, naglilinis, pero ang kanyang mga kilos ay mabilis at puno ng kaba na para bang ayaw niyang manatili sa isang silid kasama ako ng matagal. Sa hapon, habang dumidilim na ang paligid, tumayo ako sa harap ng isang malaking bintanang kapis sa sala. Ang mga parisukat na kabibe ay nagbibigay ng isang malabong refleksyon, isang malagatas na imahe ng mundo. Tinitigan ko ang sarili kong anyo. Si Leo, payat, maputla. May mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Pero habang tinititigan ko ito, may nagbago. Sa isang kisap mata, ang refleksyon ay nag-iba. Ang aking mga mata ay tila lumaki at naging mas maitim. Ang aking bibig ay tila humaba at sa isang saglit nakita ko ang anino ng mga nangiping mas matutulis kaysa sa dapat. Ang aking leeg ay tila umunat at ang aking mga balikat ay tila bumuktot na para bang may nagtatangkang kumawala mula sa aking likuran. Napaurong ako at ang imahe ay bumalik na sa dati. Ako na ulit, pero ang takot ay naiwan na. Hindi ito guni-guni. Nakita ko ito, malinaw na malinaw. Muli akong lumingon sa bintana.
Dahan-dahan, ang aking refleksyon ay normal na ulit. Pero sa likod nito, sa malabong imahe ng hardin sa labas, may nakita akong gumalaw. Isang anino, mahaba at payat, tila isang taong nakatayo sa pagitan ng mga puno ng saging, nagmamasid. Pumikit ako ng marin upang mawala ito. Ngunit pagdilat ko, nandoon pa rin. At sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay hindi lang ito isang anino. Pakiramdam ko ay isa itong paanyaya, isang pangako na ang refleksyong nakita ko sa bintana at ang anino sa labas ay iisa at pareho silang nag-aabang sa akin. Nang gabing iyon, hindi na ako bumalik sa kusina. Sa halip, binuksan kong muli ang lumang kwaderno ni Lola. Kailangan kong malaman, kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong makalayo sa bahay kahit sandali lang. Kaya kinabukasan, naglakad ako papunta sa bayan. Isang maliit na bayan na tila naiwan sa panahon. May isang simbahan, isang palengke, at mga tindahan na may mga pangalang luma na. Habang naglalakad ako, napansin ko ang mga tingin ng mga tao. Nung una, inakala kong dahil lang isa kong dayo, pero iba ang mga tingin nila. May halong takot. May halong pag-iwas. Ang mga nagkikuntuhang alis sa kanto ay biglang tumahimik nang dumaan ako. Ang mga batang naglalaro sa kalye ay napatigil at nagtago sa likod ng kanilang mga ina. Isang matandang lalaki na nagkakape sa labas ng isang tindahan ay biglang dumura sa lupa nang mapatingin sa akin. Pumasok ako sa isang karinderya para kumain. Umorder ako ng tapsilog, pero kahit isang subo ay hindi ko malunok. Ang amoy ng bawang at suka ay nakakasuka. Ang amoy ng sariwang dugo mula sa katabing pwesto ng magkakarne ang siyang tila tumatawag sa akin. Nang papalabas na ako, isang batang babae ang humarang sa akin. Mga 6 na taon siguro ang edad. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata, walang takot. "Ikaw yung bagong tiktik," sabi niya sa isang boses ng malinaw at simple. Hindi ito tanong, isa itong pahayag. Bago pa ako makasagot, hinila na siya ng kanyang inapalayo. "Halika na anak, huwag kang lalapit dyan," sigaw ng babae, at sa kanyang mga mata nakita ko ang purong kilabot. Hinila niya ang bata papalayo na parang hinila niya ito mula sa bingit ng kamatayan. Tiktik ang pangalan ng ibon. Ang pangalan din pala ng kung anuman ang kinatatakutan nila. At ngayon, iyon na ang tawag nila sa akin. Naglakad ako pabalik sa bahay at ang bawat hakbang ay mas bumibigat. Ang mga tingin ng mga tao ay parang mga tinik na tumutusok sa aking likod. Hindi na ako si Leo, ang lalaking taga Maynila. Sa mata ng bayang ito, ako na ang bagong halimaw. Ako na ang bagong anino na gumagala sa gabi. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang bahagi sa loob ko ang hindi na sigurado kung nagkakamali nga ba sila. Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng isang solong bumbilya, binuksan ko ang kwaderno ni Lola. Ang kanyang sulat kamay na dati parang mga galamay lang ng gagamba ay biglang naging malinaw. Tila naghihintay lang ito sa tamang oras para ipabasa ang sarili. Hindi ito isang tala-arawan ng mga pangyayari. Isa itong tala-arawan ng dugo. Ang uhaw ay namamana, sulat niya. Hindi ito sakit na nakukuha. Isa itong binhi na natutulog sa ating mga ugat na naghihintay sa tamang lupa at tamang dilim para tumubo. Ang aking ama ay mayroon nito
at ang kanyang ina bago pa sa kanya. Kami ang mga tagapag-alaga ng gabi. Kami ang mga anino na nagbabantay sa hangganan ng buhay at kabusugan. Hindi ito kwento ng isang halimaw na nanganganin ng tao. Ito ay kwento ng isang pamilya na may kakaibang karamdaman, isang pangangailangan. Inilarawan niya ang gutom, ang parehong gutom na naramdaman ko. Inilarawan niya ang pagbabago, ang pakiramdam ng pag-unat ng mga buto, ang pagkauhaw sa dugo ng mga hayop, hindi ng tao. Sila daw ang nagpapanatili ng balanse. Kinukuha nila ang mahihina, ang may sakit, para hindi na kumalat pa ang karamdaman. Sila ang mga tagalinis. May 2 uri kami, patuloy ng sulat. Mayroong tulad ko na kayang kontrolin ang uhaw, na ginagamit ito para sa kabutihan, para sa paglilinis. At mayroong mga nagpapadala sa gutom, mga nagiging halimaw. Sila ang tunay na aswang, sila ang kinatatakutan. Ang aming tungkulin ay bantayan sila, at kung kinakailangan, lipulin sila. Sa mga huling pahina, ang sulat ni Lola ay naging desperado. May isa pang gumagala sa San Isidro, sabi sa sulat. Isang hindi sa ating dugo, isang ligaw. Malakas ito at ang kanyang gutom ay walang hanggan. Sinubukan kong siyang labanan, pero ako'y matanda na. Nanghihina na ang aking katawan. Ipinagdarasal ko na kung sino man ang magmamana ng aking dugo ay maging mas malakas. Ipinagdarasal ko na piliin niya ang landas ng tagapag-alaga at hindi ng halimaw. Bigla kong naintindihan ang lahat, ang asin, ang mga ugat sa aparador, ang takot ni Aling Elma, ang mga tingin ng mga tagabayan. Hindi ako ang kinatatakutan nila. Ang kinatatakutan nila ay ang isa pa. At si Lola, hindi siya ang aswang. Siya ang bantay. At ngayon, wala na siya. Ang kaalaman ay isang lason. Mula nang mabasa ko ang kwaderno, isang lagnat ang bumalot sa aking katawan. Hindi ito ordinaryong lagnat. Ito ay isang init na nanggagaling sa kaibuturan ng aking mga buto na kumakalat pataas na tila may sinusunog mula sa loob. Nakahiga lang ako sa kama, nanginginig sa gitna ng init. Ang mga pader ng kwarto ay tila humihinga. Ang mga anino sa sulok ay tila sumasayaw. Sa labas, narinig ko ulit ang pagaspas. Pero ngayon, hindi na ito tunog ng ibon. Ito ay tunog ng balat na humahampas sa hangin. Malaki at malakas, at may kasama itong amoy. Ang amoy ng bulok na laman at nabubulok na dugo. Ito na siya, ang ligaw, ang isa pa. Naramdaman ko ang kanyang presensya, tila isang mabigat na presyon sa hangin, isang kasamaan na nakatitig sa bahay, nag-aabang. At bilang sagot, ang aking katawan ay nagsimulang mag-iba. Isang matinding sakit ang gumuhit sa aking likuran, mula sa batok hanggang sa balakang. Tila isang kutsilyo ang humihiwa sa aking balat. Napasigaw ako sa sakit, pero ang sigaw ko ay naging isang ungol, isang tunog na hindi nanggagaling sa lalamunan ng isang tao. Ito na ang paghihiwalay, ang splitting, ang sandali kung saan ang itaas na bahagi ng katawan ay humihiwalay para lumipad. Naramdaman ko ang aking mga buto na lumalagutok, ang aking mga kalamnan na umuunat sa isang paraan na hindi natural. Pakiramdam ko ay may mga pakpak na bakal na gustong pumunit sa aking likod para kumawala. Pero nilabanan ko ito. Naalala ko ang sinulat ni Lola. Piliin mo ang landas ng tagapag-alaga.
Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa magdugo para manatiling gising, para manatiling buo. Hindi. Bulong ko sa sarili ko paulit-ulit parang isang dasal. Hindi. Hindi ako magpapadala. Ang sakit ay halos hindi na makakayanan. Pero sa gitna ng paghihirap, isang imahe ang pumasok sa isip ko. Ang mukha ni Lola, hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang mandirigma, isang bantay. At naintindihan ko na ang pagkontrol sa sarili ay ang tunay na lakas. Ang pagpili na manatiling buo ay ang tunay na laban. Dahan-dahan, ang sakit ay nagsimulang humupa. Ang pakiramdam ng paghihiwalay ay nawala, napalitan ng isang matinding pagod. Sa labas, narinig ko ang isang malakas na sigaw ng pagkabigo na sinundan ng mabilis na pagaspas palayo. Nakaligtas ako. Ngayong gabi, Ang lagnat ay nawala pagsikat ng araw. Ngunit, nag-iwan ito ng isang bagay na bago. Isang kalinawan. Ang gutom ay bumalik. Ngunit, hindi na ito isang bulag na pagnanasa. Ito ay isang layunin. Nang gabing iyon, hindi na ako naghintay sa kama. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Ito ang unang gabi ng aking pagbabantay. Lumabas ako ng bahay. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay isang manipis na gasuklay na lang sa langit. Hindi ko kailangan ng liwanag. Ang aking mga mata ay nakakakita na sa dilim. Ang bawat anino ay malinaw. Ang bawat tunog ay matalas. Naririnig ko ang pintig ng puso ng mga daga sa ilalim ng lupa. Naaamoy ko ang takot ng mga manok sa kanilang mga kulungan. Pero hindi sila ang aking pakay. Naglakad ako hindi patungo sa bayan kundi patungo sa kakahuyan sa likod ng bahay. Ang aking mga paa ay walang ingay na tumatapak sa mga tuyong dahon. Ito ang aking teritoryo ngayon, ang aking lupain. At naramdaman ko siya. Ang ligaw. Naamoy ko ang kanyang landas. Isang bakas ng pagkabulok at karahasan. Nakatago siya sa mga puno, nag-aabang sa isang kalabaw na nakatali sa isang poste. Ang kalabaw ay may sakit. Naamoy ko ang lagnat sa dugo nito. Ito dapat ang pagkain ng isang tagapag-alaga, isang paraan ng paglilinis. Pero ang paraan ng ligaw ay iba. May kasama itong paglalaro, pagpapahirap. Hindi ko na kailangang mag-isip. Ang aking katawan ay kusa ng gumalaw. Mula sa aking mga kuko, lumabas ang mga matutulis na kuko. Ang aking mga ngipin ay humaba. Ang aking lakas ay dumoble. Hindi ako ang halimaw na lumilipad. Ako ang predator na nananatili sa lupa. Sumugod ako mula sa mga anino. Ang ligaw na anyong isang malaking asong itim na may mga matang nagbabaga ay nagulat. Hindi niya inaasahan na may lalaban sa kanya. Nagpang-abot kami sa gitna ng isang maliit na kaparangan. Ungol, kalmot, kagat. Ito ay isang laban hindi ng tao kundi ng dalawang nilalang na mas matanda pa sa bayan mismo. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pero sa huli, sa ilalim ng tingin ng gasuklay na buwan, ako ang naiwang nakatayo. Duguan, pagod, pero buo. Ang ligaw ay tumakbo palayo, sugatan at nag-iwan ng isang sigaw na puno ng galit at pangako ng pagbabalik. Tumingin ako sa kalabaw na naninginig ng takot. Hindi ko ito ginalaw. Ang aking gutom ay nawala na, napalitan ng isang pakiramdam ng katuparan.
Ito ang aking mana. Ito ang aking sumpa. At ito ang aking tungkulin. Ilang buwan na ang lumipas. Hindi na ako bumalik sa Maynila. Ang apartment ko doon ay ipinasara ko na lang. Ang mga kaibigan ko ay tumigil na sa pagtawag. Para sa kanila, si Leo ay naglaho na. Kinain ng probinsya. Sa isang paraan, tama sila. Ang bahay ay hindi na lumalangit-ngit sa takot. Ang katahimikan nito ngayon ay isang katahimikan ng paggalang. Si Aling Elma ay hindi na takot sa akin. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang pag-unawa at minsan isang pahiwatig ng paghanga. Naghahain pa rin siya ng pagkain sa umaga, pero alam naming pareho na ang tunay kong pagkain ay matatagpuan sa gabi. Ang mga taga-bayan ay hindi na dumuruda kapag bumadaan ako. Ang kanilang takot ay napalitan ng isang magkahalong pag-iwas at respeto. Alam nilang may isang bagong bantay sa San Isidro. Ang mga aso ay hindi na umuulong sa gabi. Ang mga alagang hayop ay ligtas na. Maliban na lang kung ang kanilang oras ay dumating na dahil sa sakit. Ang ligaw ay hindi na bumalik. Marahil ay naghahanap na siyang ibang lugar na walang tagapagbantay. O marahil nag-aabang lang siya. Nagpapalakas para sa isa pang laban. Handa ako. Gabi-gabi, nililibot ko ang aking teritoryo. Ang kakahuyan, ang mga bukirin, ang mga hangganan ng bayan. Hindi na ako nakakaramdam ng takot o pagkalito. Ang uhaw ay bahagi na ng aking pagkatao. Isang paalaala ng aking dugo at ng aking tungkulin. Nakatayo ako ngayon sa bintanang kapis. Tinitignan ang bilog na buwan. Hindi ko na nakikita ang isang halimaw sa aking refleksyon. Ang nakikita ko ay isang tagapagmana. Isang tagapag-alaga. Hindi ko hiniling na mapasa akin ang bahay na ito. Hindi ko hiniling ang mana na ito. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang isipin ang aking sarili nang wala ito. Ang sumpa ni Lola ay naging aking kaligtasan. Ang kanyang bilonggaan ay naging aking kaharikan. Ako ang aswang ng San Isidro. Ngunit hindi ako ang halimaw sa inyong mga kwento. Ako ang dahilan kung bakit nakakatulog pa kayo ng mahimbing sa gabi.